Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino. Ngayon pong October 30 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito. Kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. Pero bago po ang lahat ay ipanalangin po natin or ipagdasal po natin yung lahat ng mga kababayan natin na naapektuhan sa malakas na bagyong si Leon. Kaya yan, ngayon ay dito po sa aking nakalipas na analysis ay ito po yung aking mga projections. Ayan, at yung mga projections ko pa ay nitong nakalipas na October 21 at isa po sa mga projection ko rito ay makakaranas po siya ng pagbagsak kung mababasag yung minor support natin dito sa 30 digits 15048 at yan na nga po yung nangyari, kaya bumagsak siya at nagkaroon po siya ng rebound dito sa ating minor dito po sa support zone natin dito na nasa presyong 30 digits 12919. Kaya na-trigger po yung isang nakaabang rito na buy pending order natin. Kaya nakabili po tayo ngayon. Nakabili po tayo dito nitong October 25 at ngayon ay profit na po siya ngayon kasi umaangat siya. At kahapon po ay ayan, nakapag-take profit po ako kahapon dito. Yan, sabihin natin na ayan, na-trigger po yan dito at nag-set po ako kaagad ng isang sell pending order dyan. Kasi yan po yung rules ng strategy natin. Kapag may nati-trigger na buy pending order ay kailangan po nating palitan agad ng isang sell pending order. Kapag sell pending order naman ang na-trigger, kailangan po nating palitan yan ng buy pending order. Ganyan lamang po kasimple yung ating strategy. At kahapon ay na-trigger po, pinatamaan po niya yung ating sell pending order dito or take profit dito sa 30 digits 15048. Kaya nakapag-take profit po tayo dyan. At yan, yung rules po ng ating strategy ay kailangan po nating palitan ulit yan ng isang buy pending order ulit dito sa iba. Kaya yan po yung naging trade natin dito kay Fluky Ino. At ngayon ay sa paggalaw nito ay meron po itong mga nabasag, ayan, na mga support at saka resistance line. At kailangan po natin itong i-update. Ngayon ay ito po yung kailangan lamang nating i-update. Palitan po natin ito ng kulay green sapagkat yung color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay green ay nagsisilbing mga resistance. Kapag sinabi po nating resistance ay harang po ito sa itaas ng market price. Kapag support naman, yan, ito naman po yung mga kulay red ay harang naman po ito sa ibaba ng presyo. Yeah. Ayan, ngayon ay yung nakikita ko po rito na posibleng magiging galaw ni Fluky Ino sa mga paparating na araw ay posibleng siya po ay mag-consolidate dito. Ayan, sa pagitan ng ating minor resistance line dito at saka minor support dito. At syempre, may chances na rin na ito po ay makakaranas ng pagbagsak at muli po niya ulit susubukang basagin yung support zone natin dito sa ibaba. Ayan, katulad po ng kanyang ginawa nitong mga nakalipas na araw. Ayan, ilang beses na po niyang sinusubukang tagusin yung ating support zone dito. Ayan, ito yung una, pangalawa, at saka most recent ito yung pangatlo. Kaya siguro ay baka maaari ulit niyang subukan ito ng pang-apat na beses hanggang sa mabasag niya ito. Pero pag hindi ay siguro baka magsasawa rin siya, ay yan, lalayuan niya siguro. Kaya ayan, ganyan po yung support zone natin. At syempre, nandyan po yung chances na ipagpapatuloy po niya yung kanyang pag-angat sa presyo. Yan, umaangat po kasi si Bitcoin. Yan, nakapagtala na po ng panibagong all-time high si Bitcoin. Kaya marami po siyang hinahatak na ibang mga cryptocurrencies at mukhang isa na rin po itong si Fluky Ino na nagagawa niyang hatakin. Kaya kapag nabasag po yung minor
resistance line natin dito ay mataas po ang posibilidad na magpapatuloy sa pag-angat sa presyo itong si Fluky Ino at posible po niyang akyatin yung minor major resistance line natin dito sa 30 digits 16669. Kaso mapapansin po natin dito na meron po tayong nabuo rito na isang minor resistance line na naman. Ayan, dulot po ng rejection niya dito. Kaya mukhang hindi po basta-basta makakaangat itong si Fluky Ino dahil dyan. Kaya posibleng medyo mauuntog siya ulit dito. Kaya kailangan po talaga niyang tagusin na rin ito bago niya marating yung major resistance line natin dito sa itaas. Kaya yan po yung aking mga projections dito. Dahil sa umaangat po kasi si Bitcoin ay yan po talaga yung isa sa mga basihan natin dito na posibleng magpatuloy sa pag-angat itong si Fluky Ino sa mga paparating na araw. Lalong-lalo na kung nabasag niya yung minor resistance line natin dito. Pero pag hindi, ay mauwi lamang po ito sa kanyang pagko-consolidate dito. Yan. Medyo maglalaro po siya sa pagitan ng minor resistance line natin dito at saka minor support natin dito. At yan, pagdating naman po sa pattern ay meron po akong nakita rito na nabuong pattern. Ayan, tanggalin na po natin yung lumang pattern natin na ito kasi hindi na po natin ito magagamit. Ayan, meron tayong bagong pattern dito. Ayan, plot po natin. Ito po yung kanyang upper portion ng pattern natin dito. Ayan po siya. Ayan. At ito naman yung kanyang lower portion. Ayan, isa po itong triangle pattern. Ayan, symmetrical triangle pattern. Ayan po siya. Kaya hinihintay po natin dito ay yung kanyang mararanasang breakout. Kaya kung pag-aangat po itong si Fluky Ino at magagawa niyang basagin yung minor resistance at saka upper portion ng ating pattern na ito, ay sa tingin ko ay makakaranas po siya ng matinding bullish breakout at ayan na nga, aangat po siya. Kaso yung problema natin dito, yung sunod na problema natin dito ay itong major resistance line natin dito. Ayan, baka ito yung pipigil sa kanyang pag-angat. Kaya posibleng kung aangat siya or makakaranas siya ng bullish breakout dito ay baka posibleng hanggang dito na lamang siya aabot. Yan. Pero maganda naman kung nagawa niyang basagin ito. Kaya ayan, pero sa ngayon ay yung focus po muna natin ay binabantayan natin siya kung may kakayan nga ba siyang makaranas ng breakout or medyo baka matatagalan pa siya. Kaya yan po yung aking mga latest trades po muli. Nakapag-take profit po tayo rito noong mga share rito sa 30 digits 15048. Kaya wag po ninyong kakalimutan na i-set up yung panibagong buy pending order dito sa ibaba. Yan, yung sunod po na nakabang na sell pending order natin dito ay nandito naman sa major resistance line na ito. At ayan po, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung ano ang platform at mga indicators na ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.